isang world-class Batangas. Madaling sabihin world-class, pero dapat yung motor ay may kahandahan. Unang inihanda ko sa aking sarili, paano mo gagawin world-class ang Batangas kung ikaw mismo ay kulang sa pinag-aralan mo. So, ang ginawa ko, I'm an animal scientist by profession, at ang unang paghahanda dito, kinuha ko ang aking masteral degree. Kinuha ko ang aking doctoral degree. Kinuha ko, nag-grant ako ng ating national government through DILG. Kinuha ko ang MPSA ko, Masters in Public Safety Administration. At ako'y nag-aral sa Pilipinas as Certified Public Administrator. May 4 na kurso ako kinuha sa Pilipinas. At pagkatapos nito ay muli ako nag-aral sa bansang Singapore. Kumuha ko ng muling 4 na kurso sa Royal Institute of Singapore. At masasabi ko na para imanero ko ang Batangas, para sa isang world-class Batangas, ako ngayon ay may 8 degree na. And hopefully, before mag-election, makukuha ko ang 9th degree dahil sa kasalukuyan, muli ako nag-aaral sa University of Pennsylvania para gawin ang Master Development Plan ng gagawin ng Batangas. Pangalawa, bago ako nag-governor, sinuko ko na ang aking sarili sa ating Panginoon. Nag-net goal at ako. At para natin gawin ang world-class Batangas, dapat muna ipakilala natin si Kristo sa bawat tao, sa bawat tahanan ng gagawin ng Batangas. Maraming salamat. Kung kumusay mo ang mag-ikot ka sa bawat bayan, ako ay lubos na nag-regular. Minsan, ang akala ko ay 200 tao lamang ang darating sa isang simpleng pagtitipon, pero ay nagugulan, nagiging 3,000. Ang aking nararamdaman ay parang sabik na sabik ang mga tao, lalo na sa laylayan, na may isang lumabang, hindi pa nga ako governor, ay sobrang na ang pag-aakap, isang karangalan nila ng isang kandidatong governor ay kanilang nakakausap. Sa ngayon, ang masasabi ko ay sobrang init ng pagtanggap. At gusto kong sabihin sa inyo kapag sa balotling ko ang occasion, invitation sa akin, inaabot ng more or less 50. At ordinary day, 25 to 30, mabuti na lamang. At naandyan ang core group ng GMI, ating mga former vice mayor, para ako ay represent mga former mayor, former board member. At we are surrounded also ng mga high caliber, ng mga matataling tao. Kaya ang bawat action natin ay relevant. Ngayon, masasabi ko rin na kami ay may kahandaan. After 29 months ng pag-ikot ko sa buong lalawigan ng Batangas, may bayan ako na 17 beses ko nang binalikan. Mayroong 10 na. At kabisado ko na kung saan ang mga eskinita, kung sino ang mga tao doon. At naipuntan ko na ang lahat ng politicians, incumbent, mga former. At ngayon ay patuloy pa rin ang aking pag-ikot. At simula bukas, si Chief Manalo Ilagan ay mamamayagpag na ang aking mga natitirang ilang mundo, aking binisitahin ang ating mga kababayan upang makuha ko ang mga information at mga pangangailangan ng ating common people. Sa ngayon ay bago ko nakakuha ng CONA, 5 partido ang aking pinuntahan. At lahat ay umoo or pick up ang aking CONA. Last minute, the day before ako magpa-file, ay lahat ay na-cancel. May mga taong tumatawag para huwag akong bigyan ng CONA. Kaya ito sa aking pasasalamat sa Crowley sa pagtanggap sa akin bilang official candidate ng governorship dito sa lalawigan ng Batangas. Mga harassment, ang aking mga hanap buhay sa kasalukuyan ay apektado na. Subalit, ang lahat ng ito ay wala tayong sama ng loob kung sino ang mga tao na nasa likod nito. Ito yung pinagsasadyos natin. Ang aking mga tagurin ay mahigit ng 1,000 piraso ang nilagari at ikinakagay sa truck kapag gabi ang madaling araw na. Kung kaya sa live na ako ay maglagay ng maraming tagurin, ay ginagawa ko na lamang itong gugulin para mapaoperahan ang mga kababayan natin may eye cataract. May mga pangailangan, mga dialysis, yung
breast screening, mga health services, yan natin inilalaan. About sa harassment, kung ano man ang pinaplano sa akin ng mga taong nasa likod ng aking nararamdaman ngayong paglilibig, wala akong sama ng loob dahil hindi isa po ang aking paniwala. Hindi tao ang naglalagay ng hari at ito ay nasa Biblia. Diyos ang maglalagay kung sino ang sunod na governor ng lalawigan ng Batangas. Is that true? Sa ngayon ay hindi na ko nag-isip kung sino ang nasa likod nito. Ang akin na lamang ginawa yung pinagdadasal ko, kahit ako nasa loob ng sasakyan, kahit ako nasa pinagdadasal ko ang mga taong ito. Dahil hindi ito ang gawain ng isang tao ng mga Diyos. Maniwala kayo sa akin, tulad ng sinabi ko, this is calling of the right days. At ang Diyos ang may gusto. At actually, hindi naman ako ang kandidatong governor ng lalawigan ng Batangas. Ang ating Panginoon ang kandidato. Ako lamang may ginamit para siya i-represent. Para iayos, tulduhan kung ano man ang meron dito sa lalawigan ng Batangas. Okay, Jamie De Castro. Doon sa iyong tanong kung ako'y nakakaramdam ng kaba o pressure, wala akong makabaka. Dahil alam ko na naiplano na ng Diyos. Lahat kong pangangailangan, sino ba naman si Jay Dagan, isang napakaliit na tao. Pero sa loob ng 29 months ay ako'y nakaraos. Natapos ko nga yung 29 months, yung pa kayang 7 months na natitira ang hindi natin kayanin. Ramdam na ramdam ko ang paggabay sa amin ng ating Panginoon. Kaya ang napakalaking bagay, bahagi ng ating paghanda para sa gubernatorial race 2022. Yung isinuko ko ang aking sarili sa Diyos. Once you are with Him, nothing to worry. At si Jay Manalilagan, natatakbong governor sa taong 2025 para sa province of Batangas, meron ako big heart. At ang pinakmalaga, meron ako big heart. Last week. Isang napakagandang tanong yan. Sa totoo, ilang marami ang umausap sa akin para ako yung umatras. Subalit gusto kong sabihin sa inyo na hindi ako nag-comment. Manapa ay akin na lamang mapakumbaba. Sinabi ko na ako po ay makikisali sa gubernatorial race sa taong 2025 dahil pangarap ko rin po na pangunahan ang ating lalawigan sa taong 2031. Kung sa kumausap ay napakaraming tao ang ginagawa para ko ay paligid. Subalit isa ang aking sagot. Kung ang iba ay may kondisyon na kapag tumakbo ang ganito, ay sila hindi tatakbo. Si Jay Manalilagan, official ang aking statement. Ako ay makikilaho sa election 2025 para sa pagiging gobernador kung sino man ang aking makakalaman. Maraming salamat sa ating mga kaibigan sa media. Tita Des, thank you for facilitating this media conference para sa aking filing. Gusto ko lang sabihin sa aking mga kababayan sa lalawigan ng Batangas, ito na yung pagkakataon na isang pangkaraniwang tao ang mamumuna sa ating lalawigan. Kung kayo dati may mga kompromiso, 30 taon na sila dito sa lalawigan ng Batangas, baka naman pwede subukan naman ng isang Jay Manalilagan. Ang isa lamang ang masasabi kong advantage ni Jay Manalilagan, si Jay Manalilagan ay laging available. Si Jay Manalilagan ay lehitimong taga-mataas sa akin. At si Jay Manalilagan ay sandigan ng mahihirap. Si Jay Manalilagan ay laging ang puso ay nasa maliliit at ganoon din ang ating pagkilala. Sa mga negosyante naman, andito si Jay Ilagan, hindi para kayo ay pahirapan, para kayo ay tulungan, para naman sa patuloy na pagpagad ng mga negosyo sa lalawigan ng Batangas, may sigurado naman natin ang patuloy din hanap buhay ng ating mga kababayan. Kaya ako yung makapila simula sa araw na ito sa aking mga kababayan sa lalawigan ng Batangas na ako ay inyong tulungan. Tulungan ninyo ako na ating may ayos ang lalawigan ng Batangas. Kaya-kaya natin itong gawing world-class Batangas at asahanin ninyo na ang aking katamanan.
lilingkuran ko na kasama ang ating Panginoon Diyos. Ako'y umaapil din sa lahat ng religious organization. Natulungan ninyo ako may panalangin na kayanin ko ang mga pressure, ang mga harassment na sa kasalukuyan ay aking pinagdadaan. Ganun din sa aking mga kababayan, sa ngayon ay very limited ang aking pag-ikot dahil may mga security measure tayong tinitingnan. Kaya sana sa aking pagdating sa bawat bayan ay inaasahan ko ang inyong pagsuporta sa akin. Sa inyong lahat, maraming salamat para sa isang world-class Batangas. Para sa Calendar 2025, Tambalan, Ilagan, Mandalas 2000.